At ngayon, ito na ang muling laban ni Rox T. Zebek, ang taong nagbigay ng ngiti ng isang will ng mga di hanggang sa huling hininga niya. Pero teka nga, sino nga ba ang mas kinatatakutan ni Imo, si Joy Boy o si Davy Jones? At paano kung ang mismong kabayanihan ni Kuma ang dahilan kung bakit nabuhay pareho sina Luffy at Blackbeard? Posibleng ito na ang pinakamalupit na revelasyon sa buong One Piece history. At eto na nga, nakita natin si Monkey D. Dragon, nakahandusay sa lupa. Nung huling kabanata, nasabi ko na, baka pagkatapos ng God Valley Incident, maramdaman ni Dragon yung parehong sakit ni Luffy matapos ang Marineford, nung hindi niya nailigtas si Ace. At mukhang tama nga ako, kasi itong imahe ni Dragon na nakahiga, durog, desperado, ay malinaw nakahawig kay Luffy sa chapter 513 nung isa-isang nawala ang mga Straw Hats dahil kay Bartholomew Kuma. May Tagalog recap din po tayo niyan, sa Baodi hanggang Impel Down. Ito yung tinatawag na pagkalugmok na parehong pose nilang dalawa, mag-ama, magkamukhang magkamukha, parehong wasak sa kawalan. At nakakatawang isipin, sa eksenang ito may malakas na Sabao di reference, dahil habang bagsak si Dragon, nandyan si Kuma, gumagawa ng kabayanihan. Gaya rin ang ginawa niya noon sa Sabao di na noong una, inakala nating talagang wala na ang Straw Hats, pero ang totoo pala, sinusubukan pala niyang iligtas ang lahat. At eto pa ang mas nakakakilabot, parehong edad sina Luffy at Dragon nang mangyari sa kanila ang trahedyang to. Parehong 17 taong gulang, pareho silang nakaranas ng ganitong klase ng pagkatalo sa parehong yugto ng buhay nila. Nakakalungkot para kay Dragon ngayon, pero magandang senyales yan, dahil sa hinaharap, tulad ng anak niya, talagang babangon din siya. At ang pinaka-nakakatuwang bahagi ng chapter na ito, ang pagkilos ni Batang Bartholomew Kuma. Saludo ako dito, nandito pa rin siya sa isla, pilit na nililigtas ang mga tao sa gitna ng kaguluhan. At isa sa mga nailigtas niya, ay tila magiging napaka-importanteng tao sa hinaharap. Ngunit ang mga ginagawa ni Kuma dito, kahit bayani, ay may mga konsekwensyang hindi rin maganda. Bago natin talakayin yon, pansinin muna natin tong kakaibang timeline. Ang bahagi ni Kuma sa flashback ng God Valley, ay natapos nung hinarap niya si Saint Saturn. Pagkatapos noon, pinakita agad si Roger, na sinasabihan si Demon Rocks na maghintay ka. Ang implication doon, na dapat si Kuma ay nakikipagharap kay Saturn sa parehong oras na ito, pero base sa mga nangyayari, hindi pala ganon ang timeline. Mukhang may kaunting time shenanigans na nagaganap dahil ngayon, si Saturn ay kontrolado mismo ni Imo, at dito na nga, nakita natin si Kuma, na bago pa man siya mapatay ni Rocks, ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para mawala sa lugar. Ibig sabihin, nakatakas siya kay Saint Saturn at ipinagpatuloy ang kanyang misyon, ang magligtas ng mas marami pang buhay. Pero ang eksenang ito ni Kuma, hindi basta simpleng daloy lang. Ang ginawa ni Oda dito ay parang isang lihim na pagligtas. Ipinakita niya si Kuma na tila may inililigtas na tao, pero hindi agad sinabi kung sino. Sa mga panel, pinakita sina Captain John, Gansoy, at Shiki, at napaisip ang mga mambabasa, sino kaya sa kanila ang nakita ni Kuma. Inakala natin sina Captain John ito, pero sa huli, nalaman nating si Ares at si Teach, si Batang Blackbeard pala ang talagang nailigtas niya. Pero hindi malayong isipin na maaaring niligtas din niya ang ilan sa mga nabanggit, lalo na si Captain John, na halatang sugatang-sugatan at mukhang hindi na makakalabas ng isla mag-isa. At kilala naman natin si Kuma, hindi siya namimili ng ililigtas. Basta may buhay na nangangailangan, gagawin niya ang lahat kahit kaaway pa. Kung nadaanan niya si John na duguan, malamang sinabi lang niya, huwag kang mag-alala Lolo John, ililigtas kita. Pero hindi doon nagtatapos ang kabayanihan ni Kumichi, dahil habang nangyayari ito, pinilit siya ni Ivankov na umalis na, dahil delikado na ang sitwasyon. Pero hindi yon iniinda ni Kuma, wala sa isip niya ang sariling buhay. Si Kuma ay isang tunay na bayani, na handa niyang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang kahit sino, bata, matanda, mabuti, o masama man, walang pinipili, at dito na pumapasok ang pinakamahalagang bahagi, ang pagliligtas ni Kuma kina Ares at Teach, sa ilalim ng kontrol ng Domi River Sea. Si Rocks mismo ang papatay na sana sa sarili niyang asawa at anak. At sa eksenang yun, malamang parang binura na ni Oda ang pag-asang makakalaya ka sa Domi River Sea gamit lang ang sariling kalooban. Sobrang lakas ng will ni Rocks pero hindi siya nakalaya, kasi tandaan, pinakita niya dati kung gaano kamahal ni Rocks ang pamilya niya. Nagalit pa siya ng gusto kay Garling nang tangkaing saktan ng asawa at anak niya. Kung si Rocks mismo, isang taong may napakalakas na kalooban, ay hindi makalampas sa kontrol na ito, malamang, walang sino man ang makakagawa nun, maliban na lang siguro kung ang Sun God ay ang mamamagitan.
Kung totoo nga ang teorya na emosyonal ang batayan ng Domi Reversi, baka nga simpleng pagtawa o saya lang ang makakaputol ng sumpa. Smells fishy si Oda dito, kaya pala takot na takot si Imo kay Joyboy, marahil sa prutas na yon, na siguro kayang makapaglaya ng kahit na sino man. Alam naman natin di ba ang Sun God ay ang tinaguriang Drums of Liberation. Malamang liberation means paglaya, kaya pwede nating sabihin na malakas talaga ang teorya na ito kumpara sa Homeland sa ngayon, pero sa araw na to, ang ginawa ni Kuma ay gumimbal sa kasaysayan, iniligtas niya ang will ni Davy Jones, niligtas niya ang batang lalaki na kalaunay magiging si Marshall D. Teach o Blackbeard, ang magiging pinakamalaking misteryo pa rin sa pagitan ni Luffy at ng Dawn of the World. Isipin mo yun, si Kuma, na siya ring dahilan kung bakit nabuhay si Luffy, ay siya ring dahilan kung bakit nabuhay si Blackbeard. Dahil lang kay Kuma, ngayon ay mayroon tayong Joyboy at Davy Jones, ang araw na Diyos at Diyos ng kadiliman, ang dalawang magkasalungat na puwersang silang dalawa lang ang makakapagpabago sa mundo. At nakakabit dito ang mga pangyayari sa Egghead Island. Tandaan, si Dr. Vegapunk ay nakita mismo ang mga alaala ni Kuma, kaya lahat ng nakikita natin ngayon ay hindi na bago para sa kanya. Kaya noong sinabi ni Vegapunk sa kanyang huling talumpati, hindi ko sinasabing masama ang intensyon nila, hindi ko sila huhusgahan bilang mabuti o masama dahil kulang ang pagkaunawa ko sa kanila para gawin yun. Ngayon, alam na natin kung bakit nakita niya ang lahat kung paano isinugal ni Kuma ang mundo para sa kabutihan kahit maaaring ang ginawa niyang yun ay nagdulot ng kapahamakan sa hinaharap. Kasi isipin mo, kung hindi ito happy ending story, ang ginawa ni Kuma ay posibleng nagdulot ng wakas sa mundo, hindi man maging Emo's World, pero siguradong mundo ni Blackbeard, isang mundong baluktot din. Pero si Kuma, hindi ganun mag-isip para sa kanya, basta may buhay na dapat iligtas, ililigtas niya. At marahil, dito rin nabago si Vegapunk bilang tao, matapos niyang masaksihan ang buong buhay ni Kuma, ang kanyang mga sakripisyo, at kung paano niya iniligtas parehong si Luffy at si Peach. Kaya simula noon, isinapuso ni Vegapunk ang filosofiya ni Kuma na huwag agad humusga at laging unawain muna bago magpasya. Ang kabanatang to ay nagmamarka sa huling laban ni Rox D. Zebek, ang kanyang huling pamamaalam, pero kakaiba ang kanyang katapusan kumpara sa ibang mga tagapagdala ng Will of D. Sa pinakahuling sandali ng buhay niya, si Rox ay unti-unting nag-e-evolve bilang isang demonyo, ngunit bago tuluyang mawala, binigyan pa niya si Imo ng klasikong Will of D ng ngiti, isang ngiting punong-puno ng hamon, isang ngiting tumangging bigyan si Imo ng kasiyahan na masabing siya ang nagwagi. At hindi lang yon, ang mas lalong ikinagalit ni Imo ay ang mga huling salita ni Rox. Sa huling hininga niya, tinukso pa niya si Imo, sinabing si Davy Jones daw ang dating hari ng mundo. At nakakatuwa, dahil hindi ko pa nakita si Imo na ganito kagalit, ganito ka-emotional, para bang ilang daang taon na ang lumipas mula nung huli siyang may nagsabing taliwas sa gusto niya. Dahil dito, sumabog siya sa galit sa isang napakabata at napakababaw lang na salita. Sigaw ng sigaw tungkol sa itinakda, sinasabing, hindi kailanman naging hari si Davy Jones, kahit isang segundo man lang, pero kung titignan mo ng mas malalim, ang palitan ng mga salitang yon ay parang pahiwatig, na si Davy D. Jones nga ang tunay na hari ng Ancient Kingdom. At kung totoo nga to, ibig sabihin lahat ng nagmana ng pangalang Davy ay mga inapo ng lahi ng mga hari. Kaya naman biglang nagiging mas malinaw ang plano ni Blackbeard, ang gusto niya ay kilalanin ang lugar na Hachinozo bilang isang opisyal na kaharian, at siya mismo bilang isang opisyal na hari. Sa ganitong paraan, maaaring maipasa niya sa sarili ang will ni Davy Jones, isang malaking hakbang papunta sa pagiging hari ng mundo. Parang si Luffy, na hindi man niya alam, ay sumusunod sa will ni Joyboy, ang unang piratang pumili ng daan ng ganap na kalayaan. At ngayon, halos kumpirmado na rin, magkaibang tao si Joyboy at si Davy Jones, kasi bago tuluyang mamatay si Rox, tinanong pa niya si Imo, sabi niya, sino ba talaga ang mas kinatatakutan mo, ha, si Davy Jones o si Joyboy? Nakakapanabik isipin, ang inaabangang Joyboy at Davy Jones flashback, at siguradong magiging napaka-epiko niyan. At marahil, kapag dumating na yung bahagi ng kwento ni na Rox at Harold, mas maiintindihan na rin natin ang lahat. Kasi kung ang pangako noon ay sa pagitan ni na Joyboy at Davy Jones, malamang inakala ni Rox na si Harold ang modernong Joyboy, dahil sa legendary na Devil Fruit ng Elbaf. Kaya sinabi niyang, kailangan ko si Harold, hindi ko kayang gawin to nang wala siya. Dahil tanging ang pagsasama lang ni na Joyboy at Davy Jones maaaring mabago ang mundo. Pero dahil sa sobrang galit ni Imo, napasok siya sa klasikong trope ng mga kontrabida, yung kusa niyang ibinubunyag ang bahagi ng sarili niyang plano. At dito niya nasabing gusto niyang kontrolin ang mga giants, na siya ngang nangyayari ngayon sa Elbaf.
Ang nakakatawa lang, wala namang nagtulak sa kanya para sabihin yon, para bang gusto lang niyang iparamdam kay Rox ang sobrang kawalan ng pag-asa, at mukhang epektibo nga, dahil nagalit si Rox at sinabing, layuan mo si Harold, ang mga Giants ay naghahangad ng kapayapaan, hindi ikaw, nilalang ng dilim. Pero sa sandaling yon, tuluyan ng umiral ang Domi Reversi, ang teknik na parang emotional quicksand, kung saan habang mas lumalaban ka, mas lalo kang nilulubog ng sarili mong damdamin. At doon na nga, iniutos ni Imo kay Rox na tapusin na ang pangarap ni Davy Jones. At alam naman natin, na kapag sinabi sa One Piece ang salitang, pangarap, iyon na ang pinakamabigat, pinakadelikadong utos na maaari mong marinig. Pero ang hindi alam ni Imo, ay ang katotohanan na ang pangarap ng isang tao ay hindi kailanman namamatay. Lalo na ngayon na halos sigurado tayong si Blackbeard ay nagdadala ng parehong pangarap at kalooban ni Davy Jones. Ang One Piece ay parang stock market na hindi kailanman nababaon sa utang dahil bawat panel, habang tumatagal, lalo lang nagiging mas makabuluhan. Mula sa puntong ito, tuluyan ng pinakawalan si Demon Rocks at grabe, parang wala lang sa kanya sina Big Mom at Kaido, napakadali para sa kanya, halos nakakahiya sa panig ng dalawang yon. Ang nakakalito lang, mukhang hindi pa rin talaga nila naiintindihan na ibang-iba na si Rocks, hindi na siya yung dati nilang kapitan. Kitang-kita naman nila na ginawa siyang barbecue ni Imo, may pakpak, sungay, at nagliliwanag ang kanyang malademonyong mga mata. Pero si Big Mom, deadma lang, sabay sabing Rocks, anong ginagawa mo, bakit mo kami inaatake, ha, dito, parang wala talaga siyang clue. Pero ang pinakagusto ko sa eksenang to ay kung paano hinawakan ni Whitebeard ang sitwasyon. Alam mo yung tipong naiintindihan niya agad ang nangyayari, ganun, makikita mo sa mukha niya isang taong naguguluhan pero determinadong gusto na makaintindi. Tinanong pa niya si Rox, sagabal ba kami Rox, at sumagot si Rox, oo, malamang, kayo nga. At totoo nga naman, dahil ayon sa utos ni Imo, lahat sila ay tinuring na hadlang sa kanyang plano. At mapapansin mo rin, parang sinasadya ni Whitebeard na hindi sumagad sa laban. Hindi nga niya ginamit ang kanyang naginata laban sa espada ni Rox, hinaharang niya lang gamit ang braso niya at ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Dalawa lang ang posibleng dahilan. Una, ayaw niyang saktan si Rox, o pangalawa, alam niyang wala ng pag-asa si Rox, kaya hinayaan niya na lang na matupad ang misyon nito, para pagkatapos ay mailigtas pa niya sina Big Mom at Kaido. Kasi malamang, alam niya si Rox ay tapos na, at oo, totoo naman, parang hindi patas, earthquake laban sa espada, pero tandaan, sa mundo ng One Piece, minsan panalo ang espada sa lindol. Kaya malinaw, hindi pa yun full power ni Whitebeard. Pero kahit ganun, isang banggaan lang nila, at kalahati ng bundok ng God Valley ay gumuho, sobrang lupit ng eksena dito. Sa gitna naman ng lahat ng kaguluhan, may mga nangyayaring kunting detalye na sobrang importante sa world building ng One Piece. Ang Roger Pirates, halimbawa, nagtatago ng ton-toneladang kayamanan, mga ball na punong-puno ng bilyon-bilyong berries. At malamang, dito niya nakuha ang kayamanan sa triad ng wealth, fame, and power, na kalaunan ay maghahalal sa kanya bilang Pirate King. At kung tutusin, ito rin marahil ang landas na tatahakin nila Luffy, dahil kahit hindi naman talaga sila tipikal na treasure hunters, darating din ang panahon na makakakuha sila ng napakalaking yaman na magpapayaman sa kwento ng Straw Hat Pirates. At eto pa, maliit na detalye pero sobrang halaga, si Baby Shanks ay lumitaw din sa kabanatang ito, makikita mo siya sa loob ng isang ball, bit-bit ng isang tauhang pinaniniwalaang si Taro, at natutulog pa nga, grabe ka Shanks, may mga sisisi na lumalabas dito, sobrang nakakatuwa, napaka-cute. At dito nagsisimula ang koneksyon kay Buggy, dahil si Captain John ang nakatakas sa may bit-bit na ball na yun, ang parehong ball na kalaunan ay magiging legendary treasure ni Buggy. Habang si Gansui, nakikita natin na natalo ni Shiki, hindi pa malinaw ang kapalaran niya, pero alam natin na sa hinaharap, nakakabaliw, siya ay mamamatay at magiging isa sa mga zombie generals ni Moria. Makikita mo pa nga sa thriller bark, yung bangkay niya, tinatamaan ni Frankie, ganoon din kay Captain John, na lumabas ding bangkay sa parehong arc. Pero sa ngayon, malamang hindi pa siya mamamatay dito sa God Valley, dahil kailangan pang magkaroon ng oras si Moria para makuha ang bangkay niya, at hindi pa yun mangyayari sa loob ng susunod na 15 taon. Kaya malamang, ang Rocks Pirates, sa pangkalahatan, ay hindi pa lahat mamamatay sa labanang ito. Ngayon, may isang malaking tanong, alam ba ni Imo na hindi talaga napatay ni Roxy na Ares at Teach? Kasi mula sa kanyang pananaw, malayo siya, hindi siya direktang nakikialam. Nararamdaman niya ang presensya ni Ares at Teach, at bigla na lang itong nawala, dahil nga tinanggal sila ni Kuma sa lugar. Pero malamang ang akala ni Imo, napatay sila ni Rocks. At kung ganun nga, napakahalaga nito, dahil ito ang dahilan kung bakit nakaligtas si Blackbeard at nakapagtago sa anino ng mundo.
Kung alam lang sana ni Imo na buhay pa ang tagapagdala ng Will of Davy, malamang nagkaroon na ng malawakang paghahanap at pagpatay sa mga bata, gaya ng ginawa nila noon para hanapin ang anak ni Roger. Pero dahil inakala niyang patay na ang lahat, hindi na sila kumilos. At mula rito, iniutos ni Imo kay Rox na lipulin ang bawat buhay na natitira sa God Valley. At sa puntong yun, dalawa na lang ang nakatayo laban sa kanya, si Roger at si Garp. Ito na, ang tunay na God Valley incident na ating hinihintay, ang alamat na gyera na naging selyo sa kasaysayan. Ngunit, habang nagsisimula ang digmaan, isang nakakasakit na detalye ang lumabas, si Rox, sa kanyang demonic form, ay umiiyak habang nakikipaglaban. At tila ginagamit ang telepathy para kausapin sina Roger at Garp. Naririnig nila sa isip nila ang pagmamakaawa ni Rox, patayin niyo na ako. At dito, malamang unang beses narinig ito ni Roger, kaya ganun na lang ang reaksyon niya, na parang, ano yon, anong boses yon? Habang si Garp wala lang, parang pamilyar na sa ganitong karanasan, na para bang narinig na niya ito noon pa. At buti na lang, walang break sa susunod na linggo, dahil mukhang isang kabanata na lang ang natitira sa God Valley flashback. Hindi siguro ito magiging mahabang labanan, kasi bihira ni Oda na magpahaba ng combat sa flashbacks, pero kahit isang maikling chapter lang, alam nating magiging isa ito sa pinaka-epikong laban sa kasaysayan ng One Piece, at pagkatapos nito, malamang babalik na tayo sa Elbaf arc. Kaya kayo, ano sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod, at ano ang hinaharap ng mundo ng One Piece matapos ang God Valley incident?